Maganda at talaga namang kapansin-pansin ang babaeng si Lenny sa kanilang paaralan. Marami ang lalaking nagkakagusto sa kanya dahil bukod sa may itsura na nga, matalino pa at mabait. Simple lang ang buhay ni Lenny. Hindi naman sila mayaman. Hindi naman mahirap. Masasabi niyang nasa kalagitnaan lamang sila ng antas ng pamumuhay. Pinalaki siya ng maayos ng kanyang mga magulang. Kaya naman, alam ng dalaga kung paano matakot sa Diyos. Nag-iisang anak lamang si Lenny, kaya lahat ng atensyon ay nasa kanya lamang. Lenny, may gagawin ka ba mamaya? Si Rose lang naman ang kanyang long-time friend mula nang sila ay nasa elementarya. Sa katunayan, nang maghihiwalay na sana sila ng paaralan ni Lenny, lumipat din si Rose sa kanyang eskwelahan. Talaga naman kasing close silang dalawa. Wala naman. Bakit? Magpapasama sana ako mamaya sa plaza. May pinapabili kasi sa amin si Sir Cantiga na gamit. Kainis nga, puro bili. Nakakaingit sa section mo, walang masyadong gastos. Sige, sasamahan kita. Huwag ka na magdrama. Nagsimula na rin kami maglakad palabas ng school. Uwian na rin kasi noon. Siya nga pala, pinupunuan ka ba ni Rodi? Agad na nagsalubong ang kilay ng babae. Kapag si Rodi kasi ang usapan, nagbabago ang mode ni Lenny. Hindi naman sa ayon ni Lenny ang binatang yun. Sadyang hindi lang talaga siya komportable sa lalaki. Lalo pat kakaiba talaga ang galawan ni Rodi kung paano ito pumorma. Naiilang ako ron. Ayaw mo ba sa kanya? Gwapo naman si Rodi. Medyo matalino din sabi mo. Tsaka mabait. Mabait? Hindi ko nga sigurado kung mabait ba yon. Ang hirap basahin ang ugali niya. Masyadong seryoso. Baka naman kasi may iba kang bet. Kaya na-overlook mo ang mga bagay-bagay kay Rodi. Tangels, wala naman akong ibang bet. At saka di ba nga, study first muna ako. Wala pa akong panahon sa mga ganyan. Sakit lang sa ulo yan eh. Sakit sa ulo. Pero kinikilig din naman kapag may boylet na pumupuri sa kanya. Ay naku Rose, ikaw na lang ang magjowa. Hindi pa ako handa. Narating namin ang hagdanan sa hindi inaasahang pagkakataon na naruroon na si Rodi. Hi Lenny! Agad namang bumitiw si Rose sa kanya. O paano? Hintayin na lang kita sa gate ha? Hoy! Rose, teka! Wala naman siyang nagawa. Nang mabilis na bumaba ng hagdanan ang kaibigan, bumuntong hininga na lamang siya at pilit ng ngiti na lamang ang naipakita sa binata. Ayaw mo ba akong kausap? Hindi. Hindi naman sa ganon. Ano kasi may pupuntahan sana kasi kami ni Rose mamaya. Hihintayin ka naman niya sa gate, di ba? Napapansin ko tuwing nagkikita tayo, palagi ka na lang nagmamadali. Sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo ako makita. Rudy, palagi kasing mali ang timing mo. Kapag nagkikita tayo, lagi talaga ako nagmamadali. Kagaya ngayon. Anong oras ba sa buhay mo na hindi ka nagmamadali? Ha? Bukas ng lunch break, magkita tayo sa old canteen. Isasabihin ako sa'yo. Pero kasi... Naglakad na ang lalaki paalis. Napailing naman ang dalaga. Hindi naman siya makatanggi dahil ang totoo, kahit may oras siya sa pagkakataong yun, ayaw niya namang tumuloy. Hanggat maaari kasi, ayaw niya na silang dalawa lang ni Rodi ang magkasama. Paglabas ng school, agad na sinabi ni Lenny ang sinabi ni Rodi sa kanya. Hindi malaman ni Rose kung kikiligin ba ito o hindi. OMG! Bakit naman sa old canteen? Kikiligin na sana ako, pero bakit doon ka pa niyaya? Tingin mo, may gagawin kaya siyang masama sa akin? Oy, grabe ka naman sa tao. Baka naman kasi gusto niya lang na kayo lang ang nandun. Basta, samahan mo na lang ako bukas. Kung hindi ka talaga komportable, sige. Pero hanggang labas lang ako. Sumigaw ka na lang kapag may nangyaring masama. Hindi mawala sa isip ni Lenny ang pagyaya ni Rodi. Sa buong buhay niya,
Yun ang unang pagkakataong niyaya siya ng isang lalaki sa isang lugar na hindi ka nais-nais puntahan. Nasanay kasi siya sa mga lalaking gusto siyang dalhin sa mga restaurant, sa mga sikat na kainan sa lugar at sa mga amusement park. Kakaiba si Rodi para sa kanya. Isa rin sa iniisip niya, wala siyang kaalam-alam kung ano ang tunay na pagkatao ng lalaki. Transferi kasi si Rodi sa kanilang school. Pilit na lamang inaalis ni Lenny sa isip niya si Rodi. Tinuong na lamang niya ang atensyon sa pupunta nilang plaza. Dahil sa kung ano-ano ang ginagawa ng dalawa sa plaza, nalibang si Lenny at nakalimutan ang binata. Talagang masaya siyang kasama si Rose. Kapatid na kasi ang turing niya sa babae. Kapag wala ang kanyang mga magulang, si Rose ang nagsisilbi niyang pamilya. Maraming salamat sa pagsama. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Maraming salamat sa libre, sis. Mag-iingat ka rin Mag-text ka kapag nakauwi ka na. Kumaway pa ang babaeng si Rose bago ito sumakay ng jeep. Napangiti na lang din si Lenny. Maya-maya lang din, pumara na rin siya ng jeep. Nakaramdam din siya ng antok habang siya ay nasa biyahe. Pag uwi niya ng bahay, mapait ang ngiting sumilay sa kanyang muka. Mag-isa na naman siya sa bahay. Magdadalawang linggo na kasing wala ang kanyang mga magulang. Na-assign kasi sa malayo ang mga magulang niya na pareho lang din naman ang trabaho. Ay, ano pa nga ba? Di mag-isa na naman. Inilapag ng dalaga ang kanyang bag na kulay itim sa sopa. Dumiretso siya sa kanilang maliit na kusina. Kumuha ng mga lulutuin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagluluto, bigla na lamang siyang nakarinig na nagtutumbahan ang mga bote ng soft drink sa labas. Sandali niyang itinigil ang ginagawa at sumilip. Pa? Ma? Kayo na ba yan? Malakas ang boses niya na talaga namang nag-e-echo sa bahay. Kaso wala namang tumutugon sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang kanyang natanggap. Nagpatay mali siya na si Lenny, pero ang totoo, matagal lang nangyayari iyon sa kanya. Tuwing wala ang kanyang mga magulang, lagi na lang may mga kalabog siyang naririnig. Nagsimula lang mangyari iyon nang makilala niya ang binatang si Rodi. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Yun na lamang ang nasabi ng dalaga. Natapos niya ang niluluto niya nang wala namang nangyayaring masama. Mag-isa siyang kumain at pagkatapos nagtungo na rin siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nanood na lamang siya ng paborito niyang palabas. Ginagawa niya iyon bago matulog. Ilang sandali lang, tuluyan na ngang nakaidlip ang dalaga. Bandang madaling araw na, 2:00, nagising si Lenny dahil sa lamig na pumasok mula sa labas ng bintana. Napadilat siya ng gusto nang mapagtantong bukas ang bintana. Natatandaan niya na nakasarado iyon bago siya matulog. Pero isang malaking palaisipan para sa kanya kung bakit iyon nakabukas. Sinong nagbukas nito? Nakasarado ito kanina. May kaunting kaba ang nabubuhay sa kalooban ng dalaga. Pero sinubukan niya ring kalmahin ang kanyang sarili. Dumungaw siya sa bintana. Wala naman siyang nakitang tao. Naisipan niyang i-check ang kanyang mga gamit. Pero wala namang nawawala. Malabong magnanakaw ang nagbukas ng kanyang bintana. Subalit wala naman siyang kaide-ideya kung sino. Lord, kabayan niyo naman sana ako ngayon. Wala po akong kasama rito. Magkalapat pa ang palad ni Lenny habang nakatapat sa maliit na santo sa ibabaw ng kanyang drawer. Huminga siya ng malalim at muling nakiramdam. Nang wala naman siyang maramdamang kakaiba, ay napanatag na rin ang kanyang kalooban. Kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan si Rose, pero hindi naman sumagot ang kaibigan niya.
Nagdasal na lamang si Lenny ng mga oras na yun kahit paano nawala ang takot sa kanyang kalooban. Makalipas ang 2 oras, narinig na rin ni Lenny ang tilaok ng manok. Kampante na siya kaya humiga siya uli. Pipikit na sana ang dalaga nang biglang tila may tao sa kanilang sala. Narinig na naman niya kasing may mga nagbabagsakan doon. Muling nabuhay ang kilabot sa sistema ng babae. Hinablot niya ang kumot at dali-daling sinaklob sa sarili. Makaraan ang ilang minuto, nawala na ang mga kalabog. Nalilito si Lenny noong mga sandaling yun. Iniisip niya na baka multo lang ang nararamdaman niya. Pero sa kabilang banda, naiisip niya rin na malabong mangyari ang bagay na yun. Matagal na sila roon, pero wala naman silang nararanasan na may multo nga sa bahay na yun. Ang tanging tumatakbo lamang sa isip ng dalaga ay magnanakaw. Diyos ko, huwag naman sana. Kinuha na lamang ni Lenny ang Swiss knife na laging tinatago niya sa bag. Yun ang nagsisilbi niyang proteksyon. Inabot na siya ng umaga noon. Saka lamang siya naglakas ng loob na lumabas. Pagtingin niya sa sala, nabasag na ang isang paso nila sa halaman, para bang nasagi iyon ng kung sino. Napaupo na lamang si Lenny sa sofa. Medyo masakit ang ulo niya dahil kulang na ang tulog. Kaso, wala na siyang oras dahil 10:00 siya umaalis ng bahay. Naisipan niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Sinagot naman siya agad ni Mang Benjo. Oh, hello anak! Pa, kailan ba kayo uuwi? Ilang gabi na kasi ako rito may nararamdaman na kakaiba sa bahay. Para bang laging may nagbabantay at nagmamasid sa akin. Nagmamasid? Huwag kang mag-alala. Pauwi na kami ng mama mo. Baka hapon kami makauwi dyan. Di ba may pasok ka? Hindi ka pala namin maaabutan. Ayos lang pa. Masaya na akong uuwi na kayo. Tumagal ng halos 2 oras ang usapan nila sa linya. Pagkatapos ay naghanda na rin si Lenny para sa pagpasok. Kagaya ng dati, sabay naman silang papasok ng kaibigan niyang si Rose. May naramdaman ka na naman na kakaiba? Naikwento ni Lenny ang mga nangyari, kahit si Rose ay parang natatakot din. Oo, hindi ko nga alam kung ano ba yun eh. Kanina pagising ko, bukas na yung pinto sa sala. Hindi naman magnanakaw kasi wala namang nawala sa mga gamit namin. Palagay mo, Rose, ano kaya yun? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Diyos ko, Sisi, nagtatayo ng mga balahibo ko sa'yo. Gusto mo dun muna ako sa inyo para may kasama ka? Salamat. Pero pauwi na kasi sila papa at mama mamaya. Panatag ng loob ko. Mabuti naman pala kung ganun. Papasok na sana ng school ang dalawa, pero nakita nila si Rodi na nag-aabang sa gilid ng gate. Umandar na naman ang pagkailang ng babaeng si Lenny, kaya naman hinila niya si Rose para lumapit na doon. Hi, Rudy! Hi Lenny, kumusta ka? Oy, ako yung nag-hi sa'yo. Hindi ikaw si Lenny. Malamig ang pakikitungo ng binata kay Rose. Napailap na lang ang babae doon. Hi. Bakit ka na sa labas? Hindi ba halata? Inihintay kita? Hindi naman kailangan. Kasabay ko naman si Rose. Ayos lang. Sasabay na lang ako sa inyo. Pagbigyan mo na, Sisi. Baka mamaya umiyak yan. Mukha pa namang lampa. Tara na. Sinukbit na ni Rose ang kamay nito sa braso ni Lenny. Nauna na silang naglakad papasok at sumunod din naman agad si Rodi. Hindi naging maganda ang mood ni Lenny nung araw na yun. Hindi niya magawang makapag-focus sa klase
dahil sa tuwing titingin siya sa gilid, nahuhuli niyang nakatingin si Rodi. Magkaklase ang dalawa. Ayaw naman ng dalaga, pero wala naman siyang magawa. Tulad niya, may angking talino rin kasi ang binata. Tumunog na ang bell. Dumating na ang oras kung saan gustong-gusto nang iwasan ni Lenny. Habang naglalabasan ng iba niyang klase, lumapit sa kanya si Rodi. Ngumiti ito sa kanya at nagsalita. "Lenny, mauna na ako ha. Hintayin kita." Hindi na nagsalita ang dalaga. Aminin niya man sa hindi niya talaga gusto ang ngiti ni Rodi. Para sa kanya, palaging may itinatagong mensahe ang bawat ngiti ng lalaki. Sa halip na siputin ni Lenny ang binata, hinanap na lamang niya si Rose. Sakto namang kalalabas lang din naman ni Rose sa kanilang silid. Buti na lang nakita kita. Tara! Sa old canteen? Pupuntahan natin si... Baliw hindi. Ayokong siputin. Baka mamaya bigyan niya pa ng meaning yun. Tsaka kinakabahan ako eh. Baka may gawin siya sa akin. Uy, baliw ka. Ang judgmental mo. Eh sinong hindi magiging judgmental? Tingnan mo nga kumilos. Parang mystery guy sa pelikula. Yung bang parang laging may binabalak. Yung bang psychopath. Sasamahan naman kita. Bakit ka natatakot? Kahit pa. Bahala na siya doon. Magalit na siya kung magagalit siya. Pwede naman niyang sabihin sa room kung ano man yung sasabihin niya. Bakit kasi kailangan dun pa? Baka naman kasi nahihiya. Baka magtatapat na sa'yo. Ito naman. Kahit anong pilit ni Rose sa kanya, hindi siya pumayag. Sa parehong araw din na yun, nabuo ang desisyon ni Lenny na tuluyan ng bastidin ang binata. Nang sa ganun ay tumigil na rin ito sa kapoporma at kaaali-aligid sa kanya. Matapos ang lunch break, nagbalikan na ang lahat sa kani-kanilang silid, pero wala si Rodi sa kanilang room. May kaunting konsensyang nararamdaman si Lenny. Inisip niya kasi baka naroon pa rin ang binata at naghihintay. Makalipas ang ilang oras, tumunog na uli ang bell. Uwian na naman. Nag-uunahan pa ang ibang estudyante sa paglabas, pero si Lenny hindi pa rin tumatayo ng kanyang upuan. Kakainis naman. Bakit ba ako nakukonsensya? Wala naman akong sinabi na maghintay siya ron eh. Tumayo na ang dalaga at dali-daling sinukbit ang bag sa likod. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, may nagawa siyang kasalanan. Habang naglalakad papunta sa lumang kantin, bigla siyang napatigil. Naramdaman kasi niyang tila may sumusunod sa kanya. Wala namang katao-tao sa parting yun. Kaya naman, hindi maiwasan ng dalaga ang hindi matakot. Tanaw niya na ang lumang kantin. Binilisan na lamang niya ang kanyang lakad. Pagdating niya sa lumang kantin, nakita niya ang isang cake na nakapatong sa lumang lamesa. Pambihira talagang lalaking yun. Gumastos pa talaga para rito. Nabaling ang atensyon ni Lenny sa bintana nang mapansing tila may taong nakasilip. Mabilis iyong nawala. Nang puntahan ni Lenny, lumingon-lingon siya sa paligid pero wala na talaga. Rudy, lumabas ka na dyan. Hindi ako nakikipagbiruan ha. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Isang malamig na hangin lang ang tumugon sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan dahil sa katahimikan. Nagmamandali na lamang si Lenny na makaalis. Pagdating niya sa hagdanan, nagulat siya nang makasalubong niya si Rose. Sabi ko na nga ba na konsensya ka eh. Buti itinuro ng kaklase mo na dito ka nagpunta. Uuwi na sana ako. Teka, anong nangyari? Ano sabi niya? Wala na siya doon. Hindi na rin siya bumalik kanina sa room. Pero may naiwang cake sa lumang kantin. Uy, wow, cake! Tara! Anong tara? Para kang sira. Baka mamaya mapano ka pa sa cake na yun. Tara na, umuwi na lang tayo.
Lumabas na lamang ang dalawa ng kanilang paaralan. Pag-uwi ni Lenny sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang mga magulang. Masayang-masaya si Lenny dahil sa wakas, hindi na siya mababahala tuwing matutulog siya ng gabi. Nako, namiss namin ang anak naming ito. Niyakap siya na mag-asawa. Pasensya ka na at natagalan. Marami lang talagang inasikaso sa trabaho. Pero di bale, marami kaming pasalubong sa'yo. Nakita ni Lenny ang mga bayong na may laman ng kung ano-ano. Maraming salamat, Ma, Pa. Kahit naman walang pasalubong basta umuwi lang kayo. At may makasama na ako rito sa bahay. Nagkatinginan ang mag-asawa na parabang nababahala. Anak, nag-alala kami. Ano bang nangyari habang mag-isa ka rito? Sa maniwala kayo sa hindi, parang laging may nakamasid sa akin. Kapag ganito, kunwari nag-uusap tayo, para bang may nakatingin pa. Pero kapag lilingunin ko, wala naman. Lagi rin ako nakakarinig ng kalabog. Yung base nga dyan nawasak yan kagabi. May multo sa pamamahay natin? Hindi Ma, malabong multo. Hay nga may nabasag. O baka naman napasok ka ng magnanakaw. Hindi pa. Kasi kung magnanakaw, dapat may nawala sa gamit natin. Pero wala naman. Nabuksan niya ang pinto at bintana, pero wala siyang kinuha. Di bale, mamayang gabi, pagtapos nating kumain, kakausapin ko ang mga gwardiya dito sa village natin para madaanan nila itong bahay natin kapag rumoronda sila. Kasi naman itong mismong bahay natin, dito pa nakatirik. Kubat na ang likod nito. Pero ngayong nandito na kayo, hindi na po ako natatakot. Sumapit ang gabi. Katatapos lamang nilang maghapunan, bigla na lang tumunog ang kanilang doorbell. Nagpresenta si Lenny na siya na muna ang titingin sa labas. Pagdating niya sa kanilang gate, bumungad sa kanya ang mga rosas na pula. Kanino galing to? Dinampot niya ang bouquet ng rosas sa lapag. Noong una, inakala niyang nagkamali lang ng bahay ang nag-deliver ng bulaklak. Pero pagbasa niya ng pangalan, Lenny ang nakalagay na pagbibigyan. Nataranta siya. Hindi pa kasi siya pwedeng mag-boyfriend, kaya naman nagmamadali niyang tinapon ang bulaklak sa drum na nasa gilid. Puiset, si Roddy lang naman ang pwedeng kumuha nito. Nakaramdam na ako ng kaba noon, Dark Shadow. Pakiramdam ko, alam na ni Roddy kung ano yung mga mahalagang detalye sa akin. Isa na nga rito ang address ng bahay namin. Bukod kasi kay Rose, wala nang ibang nakapupunta pa sa amin. Agad ko namang ikunento kay Rose ang nangyari kinabukasan. Ano ka ba? Hindi lang naman si Rudy ang may gusto sa'yo. Bakit siya lang ang pinagbibintangan mo? Wala naman akong ibang pinagsabihan kung saan ako nakatira. Kita mo naman kung ano si Rudy, di ba? Malay ba natin kung obsessed na yan tsaka stalker ko na rin siya? Di tanong mo mamaya kapag nakita mo siya. Ayos ka lang ba, Sisi? Bakit parang ang sungit-sungit mo ngayon? Pasensya na, may dalaw ako. Sige na, babalik na lang ako sa room namin. Salamat sa libre. Nauna nang naglakad si Rose at naiwang nakaupo pa rin sa kantin si Lenny. Problema nun. Bumalik na lang din si Lenny sa kanilang room. Absent si Roddy ng araw na yon, kaya mas lalo tuloy lumakas ang hinala ni Lenny na baka si Roddy nga ang nagpapadala ng bulaklak. Boring ang araw na yun para kay Lenny. Hindi niya nakasabay si Rose sa pag-uwi. Wala ring nangungulit pa sa kanyang Roddy. Naninibago siya. Pero ipinagpasalamat niya pa rin iyon pag-uwi niya sa kanilang bahay. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ni Lenny. Napaupo siya agad sa sofa. Siya naman ding napansin ng kanyang ama at ina. O anak, ano bang nangyari? Ayos ka lang ba? Pa,
Sumama lang po bigla ang pakiramdam ko. Nilalamig ako. Ang bigat-bigat po ng pakiramdam ko. Ay nako, dalhin mo na nga muna yun sa kwarto at hahanap lang ako ng gamot. Binuhat ni Mang Benjo ang dalaga. Nang mahiga na si Lenny, bigla na lang nakarinig si Lenny ng nakatatakot na boses. Pa, nandyan na siya! Nandyan na siya! Kukunin niya ako! Ano bang sinasabi mo, anak? Pa, kukunin niya ako! Kukunin ako ng aswang! Nandyan na ang aswang! May aswang na nakamasid sa akin! Parang nawala sa sarili ang dalaga. Nataranta ito at nanginginig sa takot. Sara, tawagan mo nga muna ang kilala mong albularyo. Parang sinasapian itong anak natin. Pagdating ni Aling Sara, nakita niyang nakabaluktot na si Lenny sa sulok ng kama. Takot na takot at hindi mapakali ang mata. Ay Diyos ko, ano bang nangyayari sa anak natin? Sige na, tawagan mo na ang kakilala mong albularyo. Kabagal-bagal eh. Agad na bumaba ang ginang at kumontak sa telepono. Inasikaso naman ni Manong ang kanyang anak. Anak, ang papa mo ito. Huwag kang matakot. Pa, maniwala kayo. Nandito ang aswang. Aswang ang umaaligid sa bahay. Parang nasa utak ko siya. Nakikita ko sa utak ko. Nakakatakot ang itsura niya, pa. Lintik na aswang niya na. Dumungaw si Mang Benjo sa bintana. Wala naman siyang nakitang aswang sa labas. Pero patuloy pa rin sa pagiging taranta ang dalaga. Makalipas ang halos isang oras, isang matandang lalaking uugod-ugod ang dumating. Ang matandang yun ay si Mang Coco, ang kakilala ni Aling Sara na isang albularyo. Maraming salamat ho at nakarating kayo. Malapit lang ang bahay ko rito, kaya walang problema. Ang mahalaga ay ang anak mo. Tara ho sa itaas. Pagdating nila sa itaas, naabutan nila si Lenny na hindi mapakali. Mas lalo pa itong naging aligaga nang makita ang matandang si Coco. Unang tingin pa lang ng matanda kay Lenny, alam na agad dito ang nangyayari. Ang iyong anak ay inaaswang. Nabigla ang mag-asawang Benjo at Sara. Sa buong buhay nila, hindi pa nila naranasan ang pangangaswang. Papaanong inaaswang, Manong? Hindi naman ho buntis ang aming anak. Hindi lang naman mga buntis ang pwedeng aswangin eh. Sa kaso ng inyong anak, may aswang na nahuhumaling sa kanya. Hala, Diyos ko naman. Bakit naman ganun? May isang aswang na gusto ang anak ninyo, kaya niya ito ginagawa. Kung hindi ito maagapan, baka mapasa ilalim ng hipnotismo ang anak ninyo at baka sumama siya sa aswang. Kaya dapat ngayon ay maagapan natin siya. May inilabas na langis at kwintas ang albularyo. Halika, iha. Hindi mo ako kalaban. Tutulungan kita. Halika. Pero may aswang. May aswang. Kasama mo ako. Huwag kang matakot. Nilapitan ng matanda ang dalaga, hinawakan sa kamay. Sarah, kailan pa ba ito nangyari? Kanina lang po. Nagulat na lang kami. Bigla siyang nilagnat. Tapos, ganyan na. Sinuot ng matanda ang kwintas kay Lenny. Pinahira ng langis ang dalaga sa braso, kamay, ulo at sa bandang balikat. Iha, masakit ito ha. Tiisin mo lang. Diniinan ng albularyo ang paghawak sa kamay ni Lenny. Halos maiyak-iyak si Lenny sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Pero mga ilang sandali lang ay biglang tagaktak ang pawis niya
napasandal na lamang ito sa kama. Ma? Pa? Anak, nakikilala mo na kami. Diyos ko, salamat sa Diyos. Sarah, hindi pala gustong ihipnotismo ng aswang ang anak ninyo. Gusto niyang kontrolin ang katawan niya. Pero huwag kayong mag-alala. Natanggal ko na kung ano ang negatibong enerhiyang kinabit sa kanya. Ma, nandyan pa ba ang aswang? Natatakot ako sa kanya. Anak, ligtas ka na. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ni Papa mo. Iha, wala rito ang aswang. Nasa malayo siya at gumagamit siya ng pinagbabawal na mahika para kontrolin ka. Iha, matanong ko lang. Meron ka bang nakakasalamuhang hindi mo kilala? Wala naman po. Wala po akong matandaan. Basta kapag mag-isa ako rito, laging may nagpaparamdam na parang nakamasid. Malakas ang kutob ko na ilang beses mo nang nakasalubong at nakausap. Kaya Iha, mag-ingat ka ha. Kapag may kapansin-pansin kang kahina-hinala, umiwas ka na agad. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang pumasok sa isipan ni Lenny ang binatang si Rodi. Kasabay kasi ng mga nangyayari sa kanya, bigla na lamang hindi nagpakita ang binata sa kanya. Manong, wala ho ba kayong maibibigay na mabisang pangontra? Para hindi nalapitan ng aswang itong anak ko. Meron naman. Kaso, makakapaghintay pa ba kayo? O-orderin ko pa kasi yun sa ibang albularyo. Maghihintay kami. Basta para sa kaligtasan lang ng anak namin. Huwag kayong mag-alala. May mga pangontra naman akong maibibigay, pero pansamantala lang to. Akin ang kamay mo. Suotin mo ang pulseras na ito. 3 araw lang ang magiging bisa nito. Magkano po ba yan? Babayaran ho namin. Hindi. Libre lang yan. Donasyon lang ang tinatanggap ko. Sigurado ho ba kayo? Tumango ang matanda at hinaplo sa ulo ni Lenny. Iha, huwag ka nang matakot. Hanggat nandito ako, walang gagalaw na aswang sa'yo. Basta, susundin mo lang ang mga payo ko. Maraming salamat po. Bago umalis ang matanda, nag-iwan pa ito ng paalala kay Lenny. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino sa labas ng bahay ninyo. Hindi pa natin alam kung lalaki o babae ang aswang. Sinamahan ni Aling Sara ang matanda pa uwi, habang si Mang Benjo naman ang nagbabantay sa dalaga. Ano anak? Maayos na ba talaga ang pakiramdam mo? Maayos na po ang pakiramdam ko pa. Pero parang lutang pa rin ako eh. Hindi ko pa rin maalala kung paano inaswang ako. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, okay ka na. Pero anak, hindi ka na muna papasok bukas ha. Kailangan mo munang magpahinga. Pa, kailangan kong pumasok. Kailangan kong obserbahan ng kaklase kong lalaki. Bakit anak? Siya ba ang inihinala mo? Opo pa. Siya lang naman yung parang baliw na baliw sa akin. Lagi ko siyang binabaliwala. Kaya baka hindi na siya nakatiis. Napaka-weirdo niya pa. Misteryoso. Kakaiba siya sa lahat ng lalaki sa school namin. Pakiramdam ko, meron siyang itinatago sa tuwing magtatama ang paningin namin. Pero anak, hindi pa tayo nakasisigurado. Hindi tayo pwedeng magbintang. Kaya nga kailangan kong pumasok bukas pa. Sigurado ka bang kaya mo? Kakayanin ko pa. Kailangan ko talagang malaman kung siya ba talaga yung nang-aaswang sa akin. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Niyakap na lamang siya nito ng mahigpit. Kinabukasan, kahit medyo lutang pa rin, pumasok pa rin ang dalaga. Tanghali na nang umalis ng bahay si Lenny. Kasama niya ang kanyang amang si Benjo.
Hinatid siya nito hanggang sa tapat ng kanilang paaralan. Tumawag ka kagad kapag may problema. Opo. Pumasok na rin sa loob ang dalaga. Kinakabahan siya noong mga sandaling yun. Hindi niya alam ang gagawin sakaling bigla na lamang mangulit sa kanya ang binatang si Rodi. Lumingon si Lenny sa kaliwa. Nakita niya roon ang kaibigang si Rose na nasa tabi ng hagdanan. Dito ka na dumaan. Halika. Napangiti si Lenny dahil mukhang nasa mood na rin si Rose sa oras na yun. Ayos ka lang ba, Sisi? Namumutla ka. Sa true lang. Baka kulang lang ako sa tulog. Alam mo naman, kararating lang nila Papa at Mama. By the way, nakita ko si Rudy kanina. Pumasok na siya, Sisi. Nang marinig iyon ni Lenny, agad siyang pinanindigan ng kanyang mga balahibo. Nag-init ang kanyang muka, namawis naman ang kanyang mga palad. Dahil sa hinalang aswang si Rudy, agad niyang tiningnan ang pulsera sa kamay, pero hindi niya pala naibalik. Naiwan niya sa banyo nang siya ay maligo. Uy! Pumunta ka na kaya sa klinik? Ako nababahala sa iyo eh. Ayos lang naman ako. Tara na, baka mahuli pa ako sa klase namin. Nang makarating na si Lenny sa kanilang silid, tumingin pa sa kanya si Rodi. Nakipagtinginan din naman siya. Kahit nakangiti pa sa kanya ang lalaki, parang palagay niya'y nagbababala si Rodi. Nagsimula na ang klase. Makailang ulit pang lumingon-lingon sa kanya si Rodi. Sumisenyas pa nga iyon sa kanya, hindi naman alam kung ano ang ibig sabihin. Tinuon na lamang ni Lenny ang atensyon sa lalaki hanggang sa sumapit na nga ang lunch break. Nagmamadaling lumabas ng silid si Lenny. Pero nagulat siya nang mahawakan siya ni Rodi. Tila may dumaloy na kaba sa kanyang buong sistema. Bakit? Bakit hindi ka pumunta? Pumunta ako, pero wala ka na. May nakita pa nga akong cake. Pero hindi ka pumunta sa napag-usapan nating oras. Bitiwan mo nga ako. Ano bang gusto mong sabihin? Sabihin mo na rito. Sobrang mahalaga sa akin ang bagay na yun. Kaya gusto ko, ikaw lang makaririnig doon. Ang dami mo namang ate. Bahala ka nga sa buhay mo. At siya nga pala, tigilan mo ang pagporma sa akin ha. Nire-reject na kita. Ha? Nire-reject? Oo. Kaya huwag ka na magpapadala ng bulaklak sa akin. Kasi irereklamo na talaga kita ng stalking. Ako? Nagpapadala ng bulaklak? Oo. Bakit? Nakalimutan mo na agad? Wala akong pinapadalang bulaklak. Huwag ka nang magkaila. Ikaw lang naman ang pwedeng tumunton sa bahay ko. Hindi ako stalker. At mas lalong hindi ako nagsasayang ng pera para sa bulaklak. Maliban na lang kung kapatid kita. Basta. Huwag mo na akong guluhin. Lalabas na sana si Lenny nang magsalita pa uli ang binata. Lenny, mag-iingat ka! Hindi malaman ni Lenny kung bakit parang kinakabahan pa siya sa huling sinabi ng binata. Pakiramdam niya kasi ay sarkastiko lamang iyon. Kabado si Lenny nang makarating siya sa kantin. Hinanap niya si Rose pero hindi niya mahagilap. Pagkatapos ng lunch break ay napansin niyang hindi na lumingon sa kanya si Rodi. Ganun pa man, hindi pa rin mawala ang takot at pangamba ng babae para sa binata. Okay class, makakauwi na kayo. Yung mga zero sa exam, maiwan. Dinampot agad ng dalaga ang kanyang mga gamit. Nagmamadali siyang lumabas pero hinabol siya ng binata. Lenny, sandali. Ano ba ang gulo mo? Isusumbong kita sa tatay ko. Nakakita ka naman ng aswang? Natigilan ang dalaga nang marinig niya ang salitang yun. Para bang bumalik ang takot niya. Tutal, ito lang naman ang pagkakataon. Sasabihin ko na sa'yo, Lenny. Mag-iingat ka sa aswang. Yung kapatid ko... Sisi? Natigil ang sasabihin ng binata nang biglang dumating si Rose. Nakahinga naman ng maluwag si Lenny. Para sa kanya,
hulog ng langit si Rose. Pasensya na ha, pero may lakad kami ng sisi ko. Tara! Napailing na lang si Rudy. Naglakad naman paalis si Lenny kasama ang kanyang kaibigan. Dahil sa pagiging madikit naman ng binata kay Lenny, napilitan siyang tawagan ang tatay niya. Lumakas naman ang kutob ng dalaga na ang aswang na umaali-aligid sa kanya ay ang binatang si Rudy. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin si Mang Benjo. Nagpaalam naman si Rose na mauuna nang sumakay ng jeep. Ano anak? Nasaan yung lalaking yun? Ituro mo sa akin. Pa, umuwi na lang po tayo. Sumasama na naman po ang pakiramdam ko eh. Sige, ipatatawag ko na rin si Mang Coco para maagapan niyang pagsama ng pakiramdam mo. O siya, tara na. Makita ko lang yung lalaking yan. Uumbagin ko talaga yan. Hindi naman gaanong traffic, kaya alas 6 pa lang ng gabi, nakauwi na rin sila. Nang nasa gate na sila, nakita nila si Aling Sara na nasa bubong. Hoy! Ano bang ginagawa mo riyan? Baka mahulog ka. Benjo, halika rito! Tingnan mo itong mga nakita ko. Agad na umakyat din sa hagdanan si Mang Benjo. Sumunod din naman si Lenny. Nang nasa itaas na sila, nakita nila ang mga kalusko sa bubong. May ilang parte pa ng yero na parang mabubutas na. Hindi kaya ang mga bakas ng aswang ito, Benjo? Ano pa nga ba? Alangan naman bakas ng uod. Natawagan mo na si Mang Coco. Itong anak mo, masama na naman daw ang pakiramdam. Nakababa na rin silang tatlo sa bubong. Pero si Lenny ay natakot naman. Nakadagdag pa sa takot niya ang mga bakas na yun. Papunta na. Hinihintay lang niya ang maghahatid sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, umupo na lang muna si Lenny sa kanilang sofa. Bahagyang sumakit ang ulo niya. Naramdaman niya na parabang nasa paligid lang ang aswang. Hindi siya maaaring magkamali. Ganun na ganun ang pakiramdam niya sa tuwing mag-isa lamang siya roon. Pa, nilalamig ako. Huwag kang mag-alala anak. Malapit na ang albularyo. Konting tiis lang. Makalipas ang 20 minutos, dumating na rin si Mang Coco. Sa sala na mismo sinuri si Lenny. Nanlaki ang mga mata ng albularyo nang mapansin sa kanya na wala ang pulseras. Iha, nasaan ang pulseras? Kaya ka pala nilalagnat. Kasi yung aswang, nagawa kang hawakan. Nakapikit lang si Lenny noong mga sandaling yun, pero rinig niya ang kahit maliit na ingay. Kabilang na roon ang tila pagpaparamdam ng aswang. Naiwan ko po sa banyo kanina. Pa, makikisuyo. Agad namang kinuha ni Mang Benjo ang pulseras at isinuot kay Lenny. Iha, nakakalapit sa iyo ang aswang eh. Sigurado ka bang wala kang matandaan o pinaghihinalaan? Meron nga po. Yung kaklase ko nga pong lalaki na may gusto sa akin. Siya lang ang pakiramdam ko'y aswang. Di kung ganon, mas magiging madali na ang pagkontra natin sa kanya. Ano pong gagawin natin? Kailangan mo lang makakuha ng kahit na anong bagay na ginagamit niya. Tapos, ibigay mo sa akin. Napatigil si Mang Coco sa pagsasalita nang biglang may marinig sila na tila umaangil. Nandito ang aswang! Pa, natatakot ako. Niyakap ni Mang Benjo ang kanyang anak. Si Mang Coco naman naglabas ng buntot pagi. Yun daw ang kaisa-isang mabisang paraan sa lahat ng uri ng aswang. Pakipatay ang ilaw at walang lalayo sa isa't isa. Tahimik lang silang apat sa sala. Hinayaan na lamang nilang umangil ang aswang sa labas. Ilang sandali lang,
Nakakita sila ng imahe ng tao na nasa labas ng bintana. Parang nakatingin iyon sa kanila kahit madilim sa paligid. Nang wala ng aswang sa bintana, narinig na lamang nilang may naglalakad sa itaas. Huminto ang aswang sa mismong tapat ng kanilang kinalalagyan. Buntong hininga lamang ang kanilang nagawa. Base kasi kay Mang Coco, matalas ang pandinig ng mga aswang, kaya iniiwasan nilang makapaglika ng anumang ingay. Mga ilang sandali lang, pinatunog na ni Mang Coco ang buntot ng pagi sa pamagitan ng paglatigo sa sofa. Ginagawa niya raw iyon para malaman ng aswang na may dala silang armas na pangontra. Kung sino ka mga aswang ka, lubayan mo ang dalagang ito. Hindi ka ba natatakot sa hawak kong latigo? Kapag ito'y lumatay sa katawan mo, siguradong magiging baldado kang aswang. Ngayon pa lang, inuutosan na kita. Tigilan mo ang panggugulo. Lumakas ang angilang aswang sa itaas ng bubong. Maya-maya lang, naramdaman na lang nila na wala na ang nilalang. Wala na ang aswang. Pakibukas na ng mga ilaw. Habol hininga ang magpamilya dahil sa nangyari. Kabadong-kabado sila dahil yun ang unang pagkakataon na nakaengkwentro sila ng aswang. 2 araw pa bago dumating ang in-order kong mabisang pangontra. Kaya sana, Iha, mag-iingat ka palagi. Pakiusap. Gawin mo ang lahat para hindi naguluhin si Lenny ng aswang na yun. Huwag kang mag-alala. Magtatagumpay rin tayo dito. Hindi magtatagal. Mapupuksa rin natin yan. Tumingin si Mang Coco sa dalaga. Iha, bukas na bukas, gawin mo na ang sinasabi ko. Kapag nakita mo ang hinihinala mong aswang, kumuha ka ng bagay na pagmamayari niya. Kokontrahin natin ang ginagawa niyang paglalagay ng sakit sa iyo sa tuwing sasapit ang gabi. Teka, ngayon ba kumusta ang nararamdaman mo? Medyo gumaan na po. Parang nilalagnat lang po ako kapag gabi. Di bale, sundin mo na lang ang sinasabi ko, ha? Tawagan niyo ako bukas ng hapon kapag nakauwi ka na. Tinandaan ni Lenny ang bagay na yun, kaya kinabukasan, inagahan niya ang kanyang pagpasok. Inakala niya kasing maaga ring papasok si Rodi nung tanghali na yun, kaso nga lang nagkamali siya, wala si Rodi. Tumambay na lang siya sa pilahan ng mga estudyante. Nakita niya roon ang kaklase niyang si Rose. Kalugar din lang ito ni Rose, kaya naisipan niyang itanong na rin sa dalaga. Angelica, hindi kayo magkasabay ni Rose? Hindi eh. Pero nakita ko siya kanina namumula buong katawan. May sakit ata. Baka hindi papasok. Tumango na lamang si Lenny. Nadismaya siya dahil kung kailan niya kailangan ng kasama, doon pa umabsent si Rose. Lumipas ang mga sandali. Pumunta na rin siya sa kanilang kwarto. Kalalabas lang ng naunang klase. Wala pang tao pero agad siyang pumunta sa upuan ni Rodi. Nagbabaka sakali siyang may laman ang maliit na drawer sa upuan ng binata. Bawat upuan kasi ay tila may maliit na locker na nilalagyan nila ng ballpen. Ang isa sa lower level, ang isa naman ay para sa level nila. Bukas ang mini locker pero wala namang laman. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, biglang dumating si Rodi. Dire-diretso ang tingin nito sa kanya na para bang nagtataka. Agad din namang dumaloy ang kaba sa sistema ng babae. Lenny, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nasa upuan ko? Mabuti na lang kaagad na nakaisip ng idadahilan si Lenny.
Pinapalinis kasi ako ni ma'am. Tumayo si Lenny, nagbigay ng daan sa binata. Gusto mo tulungan kita? Magandang pagkakataon iyon para kay Lenny, kaya naman sinamantala niya iyon. Sige, kung hindi nakakaabala sa'yo. Pero isa lang ang walis eh. Ayos lang ba na kumuha ka sa storage room? Walang problema. Tiningnan siya ng makahulugan ng binata. Nagtaka si Rodi kung bakit parang bigla na lang bumait sa kanya ang dalaga. Pag-alis ni Rodi, nagmamadaling binuksan ni Lenny ang bag ng binata. Habang wala pang tao, kumuha siya ng isang ballpen. Patay-mali siya niyang inilagay sa bag ang ballpen. Saka nagkunwaring nagwawalis. Walang kamalay-malay si Rodi sa ginawa ni Lenny. Nang makabalik na siya, ang hindi niya alam, may mangyayaring kakaiba sa kanya sa mga susunod na sandali. Mabilis na lumipas ang mga oras. Uwian na rin nila. Buong akala ni Lenny, bibigyan ni Rodi ng kahulugan ang ginawa nilang paglinis. Pero hindi. Buong araw maghapon ding walang pakialam ang lalaki. Habang naglalakad siya paalis, bigla siyang tinawag ni Rodi. Pero hindi niya nilingon. Hindi na rin naman siya hinabol pa ng binata. Ligtas na nakauwi si Lenny sa kanilang bahay. Sinundo kasi siya ng kanyang papa at ng kanyang mama. Pa, Ma, nakakuha na po ako ng gamit ni Rudy. Tawagin niyo na po si Mang Coco. Walang sinayang na pagkakataon si Aling Sara. Nag-dial siya ng kanyang cellphone. Habang wala pa ang albularyo, nagluto na lang muna sila. Ilang minuto lang, biglang tumunog ang doorbell. Akala nila ay si Mang Coco ang dumating. Pero pagbukas ni Mang Benjo ng gate, bumungad sa kanya ang binatang si Rodi. Namumukhaan iyon ni Mang Benjo dahil nakita niya iyon sa larawan. Ikaw nga yun. Biglang kinelyohan ni Mang Benjo ang binata. Dahil may kapayatan lang naman ang lalaki, madali itong napadapa ni Mang Benjo sa lapag. Ano pong... Manahimik! Sara, akin na ang lubid! Nagmamadaling kinuha ni Sara ang lubid. Habang ang dalaga namang si Lenny natulala lamang sa gilid. Pagkatali nila ng lubid sa kamay ng binata, agad nila itong ipinasok sa loob ng bahay. Itinali uli nila sa haligi ng hagdan. Lenny, anong nangyayari? Bakit niyo ako ginaganito? Wala akong kasalanan sa inyo. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ikaw ang aswang na umaaligid sa anak ko. Ha? Anong aswang? Hindi ako aswang! Kung hindi ka aswang, bakit narito ka? Siguro aswangin mo na naman ang anak namin, oh. Maniwala kayo, hindi ho ako aswang. Nandito ako para sa pulseras na isasauli ko kay Lenny. Nagmamadali kasi siyang naglakad kanina eh. Kaya hindi niya namamalayan. Sumabit na yung pulseras niya sa bag kasabay niya. Saka na lamang napagtanto ni Lenny na wala na ang pulsera sa kamay niya. Ikaw rin yung nagpadala ng rosas, Rudy. At ngayon nandito ka rin. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Inaalam mo talaga ang lahat tungkol sa akin, ano? Attendance! Nung first day, nagsulat tayong lahat ng kumpletong address natin. Nasa akin ang papel na yon. Dahil di ba, ako yung sekretary ng section natin. Doon ko nalaman ang address mo. Pumunta talaga ako rito para ihatid sa'yo ang pulseras na yan. Nasa bag ko. Kunin mo, naka-plastic. Si Aling Sara ang nagbukas ng bag at kinuha iyon sa loob. At wala ngang duda, yun nga ang pulseras na bigay ni Mang Coco. Maniwala kayo sa akin, hindi ako aswang. Normal na tao lang ako. Kung aswang ako, dapat nakawala na ako rito. Malakas ang aswang. Hindi sila matali ng ganito kanipis na lubid. May alam ka sa aswang? Ibig sabihin aswang ka. Nililinlang mo lang kami.
Patayin niyo ako kung aswang ako. Basta Lenny, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako aswang. Ang aswang nasa paligid lang. Hindi pa tayo nagkakilala. Nakamasid na at nakabantay na sa'yo. Ma, baka hindi nga si Rudy ang aswang. Nahawakan niya ang pulseres eh. Biglang pumasok si Mang Coco, dala ang tungkod nito. Nawawala ang bisa ng pulseras kapag ito'y napipigtal. Yun ang dahilan kung bakit niya nahawakan ng pulseras. Ang tanging paraan para malaman kung aswang ba ang lalaking ito o hindi ay ang pagkontra sa pagbibigay niya ng sakit sa iyo. Iha, akin ang gamit na nakuha mo sa kanya. Binigay nga ni Lenny ang ballpen. Sandali! Lenny, ano gagawin niyo sa akin? Huwag pakiusap! Hindi ako aswang! Sandaling binusala ni Mang Benjo ang binata para hindi na ito makapag-ingay. Inalis nila ang maliit na lamesa sa sala at inusog ang mga sofa. Naglatag si Mang Coco ng telang itim. Naglagay sila ng maraming kandila paikot sa telang iyon. Hawak-hawak ni Mang Coco ang ballpen at iginitna niya iyon. Panginoon, tulungan mo kaming labanan ang masamang puwersa ng alagad ng kaliliman. Ang aswang na gumugulo sa mapayapang buhay ng dalagang si Lenny. Hinawakan uli ni Mang Coco ng dalawang kamay ang ballpen at itinaas sa ere. Halo-halong orasyon ang isinagawa nito, pero bulong lang at kung minsan naman umiihip sa ballpen. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na rin ni Mang Coco ang ginagawa niya, pero wala namang nangyayari. Iha, mabigat pa rin ba ang pakiramdam mo? Tinanggal ko na ang masamang enerhiya na natitira mula sa aswang. Wala pong nagbago. Mabigat pa rin po ang pakiramdam ko. Imposible! Tama naman ang lahat ng ginawa ko. Hindi kaya... Napatingin silang lahat kay Rudy. Tanggalin ang pusal ng lalaking yan. Sarah, hindi siya ang aswang. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Dapat ay maaapektuhan din siya ng orasyon na ginawa ko kung talagang siya ang aswang. Pero tingnan mo, walang nangyari sa kanya. Mabilis na inalis ni Mang Benjo ang busal sa bibig ng binata. Hingal na hingal pa si Rudy. Ikaw, binata, hindi ikaw ang aswang. Hindi ba ikaw ang umaaligid sa babaeng ito? Lahat ng sinasabi niyo hindi ko ginawa at kahit kailan hindi ko gagawin yun. Matino akong tao, kahit werdo ako at sinasabi ng iba na nakakatakot ako dahil minsan lang ako nakikisalamuha. Pero wala akong ginagawang masama sa buong buhay ko. Kung ganun, bakit ka laging nalapit sa akin sa school? Nireject na kita, di ba? Lenny, pasensya ka na. Kung naguguluhan kasi pinapakita ko sa'yo tuwing nasa school tayo. Pero Lenny, wala akong gusto sa'yo. Ang gusto ko lang mangyari, protektahan ka. Parang sinampal ng katotohanan si Lenny. Buong akala niya kasi gusto siya ng binata. Hindi naman pala. Nakaramdam siya ng konting hiya. Ayoko lang matulad ka sa kapatid ko. Kaya ginawa ko ang lahat ng yon. Dahil tinutupad ko ang hiling ng kapatid ko. Yun ay protektahan ka laban sa aswang. Nagugulan sila sa lahat ng kanilang narinig, lalong-lalo na si Lenny. Hindi nito malaman kung sino talaga si Rudy at lalo na ang sinasabi ng binata na kapatid nito. Wala siyang natatandaang nakilala niya noon si Rudy. Kaya napakalaking palaisipan talaga sa kanya ang lahat ng narinig. Sino ka ba talaga? At bakit mo nasabi kanina na matagal na akong minamanmanan ng aswang kahit hindi pa tayo magkakilala? Huminga ng malalim si Rudy. Tumingin siya ng makahulugan. Kita sa mata ng lalaki ang pagiging sinsero.
na agad din namang napalitan ng lungkot. Lenny, kilala ka ng kapatid ko. Kilalang kilala ka. Matalik mo siyang kaibigan. Bago pa dumating sa buhay mo si Rose, kapatid ako ni Amy. Si Amy, ang best friend mo nung grade 6 kayo. Kambal kaming dalawa. Natameme na lamang si Lenny nung marinig niya ang mga salitang iyon. Muli namang nagbalik ang lungkot ng nakaraan sa kalooban ng dalaga. Naramdaman na lamang ni Lenny na pumapatak na ang kanyang luha. Bigla niyang namiss ang kaibigan niyang si Amy. Namatay kasi nun si Amy nang dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Walang kaalam-alam si Lenny na ang dahilan pala nito ay ang aswang na base kay Rodi. Yun din ang aswang na gumugulo sa kanya. Namatay si Amy nung grade 6 kayo. Hindi totoo ang sinabi ni Rose na nang ibang bansa ang pamilya namin. Dahil una sa lahat, hindi naman kami mayaman. Namatay si Amy? Anong kinamatay niya? Dahil sa hindi maipaliwanag na sakit, bigla siyang nangayayat. Tapos kada gabi, lagi niyang sinasabi sa amin, binabantayan daw siya ng aswang. Nung time na yon, bata pa raong umaali-aligid sa kanya. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin, protektahan daw kita. Protektahan ko raw ang best friend niyang si Lenny. Mula doon hinanap kita. Para akong tangang sunod ng sunod sa'yo. Dahil gusto kong makauwi ka ng ligtas. Yun kasi ang pakiusap sa akin ng kapatid ko nung mga bata pa kami. Sa katunayan, kaarawan naming dalawa nung nakaraan. Nung iimbitan sana kita sa lumang kantin. Yun ang araw na birthday namin ni Amy. Nakaramdam ng bagyang konsensya ang dalagang si Lenny. Nagsisi siya dahil hindi niya sinipot si Rodi sa tamang oras noon. Kung kapatid ka ni Amy, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? E di sana naintindihan ko ang lahat. Pasensya ka na. Pero hindi ko kaagad pwedeng sabihin sa'yo. Kapag nalaman kasi ng aswang na may alam ka na sa nakaraan, baka lalo siyang maging agresibo. Isa pa, gumagawa ako ng paraan para malaman kung sino talaga siya. Nasa paligid mo lang ang aswang. Nakamasid lang siya sa'yo. Doon pa bang grade 6 tayo? Obsessed siya sa'yo. Lahat gagawin niya para makuha ka. Lalong tinayuan ng balahibo si Lenny sa mga pagkakataong iyon. Kung hindi ka pa rin naniniwala, kunin niyo ang pitaka ko sa bag. Merong larawan namin ni Amy na magkasama kami nung bata pa kami. Binungkal uli ni Mang Benjo ang bag. Nakita niya ang wallet. Pagbukas pa lamang niya, bumungad na ang larawan ng dalawang batang magkahawig. Rudy, sorry kung nahusgahan kita. Wala namang problema sa akin. Pero mas masaya siguro kung tatanggalin niyo ang nakatali sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako aswang. Mabilis na kinalaga na mag-asawa ang binata. Makikipagtulungan ako sa inyo para malaman kung sino ang aswang. Maraming salamat. Pero hindi ko bagalit sa amin kasi... Hindi ako nagagalit. Parte ito ng pangako ko kay Amy na poprotektahan kita. Naging kalmado na ang mga oras na iyon. Humingi naman ng despensa ang mag-asawang Benjo at Sara. Magkasama sila ng hapunan noon. Pagkatapos ay tumambay sila sa sala. Wala na ang matandang si Coco. Dahil kukunin nito ang pangontrang binili pa sa ibang albularyo. May hinala ka ba kung sino ang aswang? Sandaling humigop ng kape si Rodi. Wala talaga. Ngayong hindi ka naman pala aswang, wala na akong pinaghihinalaan. Ibig sabihin, ako lang pala talaga ang kahina-hinala? Pasensya ka na. Sa sobrang takot ko kasi, ikaw agad ang una kong naisip. Masyado ka kasing misteryoso. Ayos lang.
Ang mahalaga ngayon, malinis ko ng pangalan ko. Halos 1 oras silang naghihintay kay Mang Coco, pero hindi pa rin nakababalik ang matanda. Hindi rin iyon sumasagot sa mga tawag nila. Hindi tuloy nila maiwasang hindi mag-alala. Sunduin ko na kaya si Mang Coco. Baka mamaya kung ano nang nangyari doon. Ituro niyo na lang po sa akin kung saan nakatira. Ako na lang po ang lalabas. O wag kang pasikat. Baka mamaya mapahamak ka. Kami pa ang managot. Dito ka lang. Bukas ka na uuwi. Anong oras na rin? Nanahimik na lamang ang binatang si Rodi. Pumatak ang 11:11 ng gabi. Wala pa rin ang matandang albularyo. Gusto sanang puntahan iyon ni Mang Benjo, ngunit hindi ito pinayagan ni Aling Sara. Napapraning na sila na baka naaswang iyon, lalo pat kakaunti lang naman ang nakatira sa kanilang village. Mga ilang sandali lang. Sumama naman ang pakiramdam ni Lenny. Sinyalis iyon na may aswang na nasa paligid lang nila. Mainit ang buong katawan ni Lenny. Nakaramdam na rin ng bahagyang pagkahilo. Pa, Ma, nandiyan yung aswang. Nasa labas na. Nagsimula ng maalarma ang mag-asawa. Kinuha agad ni Mang Benjo ang pinakatatago niyang itak, habang si Aling Sara naman bitbit ang isang garapong asin. Wag na nating asahan si Mang Coco. Tayo na lang. Sumilip sandali si Mang Benjo sa bintana. Wala siyang nakitang tao sa labas. Tahimik lang silang lahat hanggang sa biglang may kumatok sa pintuan. Hindi ka makakapasok dito! Mamamatay ka muna! Buksan ninyo ang pinto! Ako ito! Si Coco! Parang nabunutan sila ng tinik ng mga sandaling iyon. Nang buksan nila ang pinto, dala-dala na ng albularyo ang isang latigong kulay pula. Ito na ang sinasabi kong pangontra. Hindi ito basta-basta latigo. Kapag ito naihambalo sa aswang, parang mapapaso siya sa sobrang hapdi. Kinuha ni Mang Benjo ang latigo. Maraming salamat po. Gusto kong ipagamit ito sa iyo, iho. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang maaaring magbantay sa dalaga sa bawat oras, lalo na kung kayo'y nasa eskwelahan. Pumayag si Mang Benjo. Nagtiwala na lang din sila sa binatang si Rodi. Samantala, noong mga sandaling yun, biglang nawala ang aswang sa paligid. Naramdaman siguro ng aswang na alanganin siya ng mga oras na yun. Kinabukasan, sabay na pumasok sina Lenny at Rodi. Hindi pa nagpapalit ng uniform si Rodi noon, pero wala na siyang pakialam. Magaan ang pakiramdam ni Lenny nang bumiyay sila patungong school. Kahit sabay na bumaba, hindi sila sabay pumasok. Kailangan nilang magpanggap tulad pa rin ng dati. Sa gate pa lang, sinalubong na siya ng kaibigang si Rose. Oy! Aga mo Uy, ayos ka na ba? Balita ako nagkasakit ka. Wala yun. Saglit lang naman. Pero magaling na ako ulit. Siya nga pala. Punta ka naman sa bahay mamaya. Birthday kasi ni Mama. Wala kasi kaming mga kakilala sa lugar namin, kaya wala kaming bisita. True ba yan? Papupuntahin mo ako sa bahay ninyo? Oo naman! Natuwa naman ang babae. Sa tagal kasi nilang magkaibigan, hindi pa nakakapunta si Lenny sa bahay nila Rose. Laging sinasabi ni Rose na istrikto ang nanay niya at barumbado naman ang tatay niya. Yun ang dahilan kung bakit hindi man lang siya nakapapasyal doon kahit noon pa. Hindi ba magagalit ang parents mo? Kasi may ibang tao sa bahay ninyo. Hindi naman. Tsaka nagbago na si Mama. Hindi na siya masungit. Si Papa naman, wala sa bahay. Nasa ibang bansa naman siya, di ba?
Pumayag agad si Lenny. Namiss niya rin kasing kabanding si Rose. Mabilis na lumipas ang mga oras. Oras na naman ng uwian. Pasimpleng hinanap ni Lenny ang binata. Nakita niya iyon at pasimple ring nakasunod sa kanila. Maya-maya lang, bigla na lang lumapit si Rodi sa kanila. Kinapalanan nito ang muka para makasama sa pupuntahan ni Lenny. Rose, narinig ko birthday ng mama mo. Sakto nagugutom ako. Wala kasi akong baon eh. Kanina pa ako hindi kumakain. Pwede ba akong sumama? Kinagulat ni Rose ang tanong na iyon ng binata. Sasama ka? Seryoso ka ba? Baka sa mukha ni Rose ang pagtanggi, pero hindi nito masabi. Kung pwede lang naman. Sisi, sasama ba natin to? Di ba ayaw mo sa taong iyan? Ay nako, isama mo na nga yan. Baka mamaya may matipihin dyan sa daan dahil sa gutom. Konsensya pa natin. Okay. Wala namang nagawa pa si Rose. Palihim lang na nagkindatan ang dalawa. Mag-aalas 7 na nang makarating sila sa halos liblib na lugar ni Rose. Nagtataka si Lenny dahil hindi ganon ang sinasabi sa kanya noon ni Rose. Bukod pa roon, wala ron ang ina ni Rose na sinasabi nitong may kaarawan. Kahit anong pagkain ay wala namang nakahain sa lamesa. Sisi, akala ko ba birthday ng mama mo? At saka ang sabi mo dati, nasa village kayo. Pero nasa liblib na tayo. Hindi ko nga inaakala na may bahay pa sa ganitong lugar. Lumipat na kami, dati pa. Wala na kasi kaming pera para tumira pa sa village. Nasaan ang mama mo? Wala ka bang makakain dyan? Kaalis-alis lang ni Mama. Sa katunayan, hindi naman talaga kami maghahanda. Pero nang malamang may bisita, lumarga na si Mama para bumili ng makakain natin. Hintayin na lang natin. Sandali lang yun. Sandali lang may kukunin lang ako sa labas. Lumabas si Rose at naiwan naman ang dalawa sa loob. Pagbalik ng babae, may hawak na itong kaldero. Habang nakatalikod si Rodi, bigla nitong pinalo ang lalaki sa ulo. Tumba agad ang binata. Oy, Sisi! Bakit mo naman ginawa yun? Iba ang ngiti ni Rose noong mga sandaling yun. Para bang hindi iyon ang dating Rose na kilala niya. Dapat lang yan sa kanya. Masyadong mapapel. Kung makaporma, akala mo naman talaga may pag-asa. Di ba nga, ikaw pa yung nagtutulak sa akin para sa kanya? Ginagawa ko lang yun para lalo kang maumay sa mukha niya. Ngayon, hindi na ako papayag na may ibang lalaki pang umaligid sa iyo, Lenny. Akin ka lang. Anong pinagsasabi mo? Sisi tayo. Best friend. Babae ka. Babae din ako. Bakit? Hindi pwedeng magmahal ang isang babae ng kapwa babae. Kinabigla ni Lenny ang kanyang narinig. Hindi niya kailanman maisip na babae rin pala ang gusto ng kaibigan. Pero ang mas ikinabigla niya ay ang biglang pagbabago ng anyo ni Rose. Umitim ang katawan nito. Lumabas ang mga buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pula na rin ang kulay ng mga mata nito. Ikaw ang... Oo, Lenny. Ako nga. Ako nga ang aswang! Ngumiti pa si Rose kung kaya't nakita pa ni Lenny ang mahahaba at matutulis nitong pangil. Akin ka lang, Lenny. Akin ka lang. Ikaw din ba ang dahilan kung bakit namatay si Amy noon? Oo. Masyado kasi siyang epal. Masyado kanyang inaagaw sa akin. Kaya kailangan niyang mamatay. Nakakikilabot ka. Hindi pala talaga kita kilala. Kasalanan mo yan. Masyado kang nagtiwala. Ngayon, magiging aking ka na.
Magsasama tayo habang buhay. Nasa aktong dadakmainan ni Rose si Lenny nang biglang bumangon si Rodi. Hawak pala nito ang pulang latigo na bigay ni Mang Coco. Umupo si Lenny, saka naman humagupit si Rodi. Tinamaan sa katawan si Rose. Nangisay ang babae, hindi pa nakontento. Hinagupit uli iyon ni Rodi hanggang gumewang-gewang na si Rose. Mangisay-ngisay si Rose noong mga sandaling yun. Nang makita nilang hindi na iyon gumagalaw, agad ring tumakbo paalis ang dalawa. Sa sobrang takot ni Lenny, hindi nila sigurado kung patay na ba o hindi pa si Rose. Ang mahalaga lang para sa dalaga ay makatakas at makaligtas. Nakaalis sila sa lugar na yun at nakauwi ng ligtas. Mula nang malatigon ni Rodi si Rose, hindi na iyon kailanman nagpakita pa. Hindi na nga rin iyon pumasok. Malakas ang kutob nilang buhay pa si Rose, pero tuluyan na iyong nagpakalayo-layo. Naging mapayapa naman ang buhay ni Lenny. Masaya naman si Rodi dahil nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nanghihinayang si Lenny sa pagkakaibigan nila ni Rose. Hindi naman kasi niya inakala na yun pala talaga ang totoong katauhan ng babae. Ganun pa man, masaya pa rin siya ngayon dahil si Rodi ang panibago niyang kasangga, kasama at higit sa lahat, mapagkakatiwalaang kaibigan. 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 Kaibigan, kaibigan, kaibigan,